ang pag-supply ng malinis na tubig sa iba't ibang rehiyon ng Human Assistance and Disaster Response o HDR team ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos ang nagdaang bagyo. Tunghayan ang ulat mula kay Rayabel Medina. Patuloy ang distribusyon ng malinis na tubig sa La Carlota City, Negros Occidental ng Human Assistance and Disaster Response o HADR team ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos ang bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. 2 water purification units ang ginamit ng HADR team sa pag-supply ng malinis na tubig sa higit 2,000 kabahayan na katumbas ng higit 700 pamilya sa Barangay Roberto S. Benedicto. Habang sunod namang pinuntahan ng nasabing grupo ang Barangay Adingaw sa Camarines Sur para mag-supply ng malinis na inuming tubig sa mga residente. Ayon sa ulat, mahigit 1,000 galon ang naipamahagi dito gamit ang 7 water purification units para sa 260 pamilya sa lugar. Batay sa MMDA, mananatili ng 10 araw sa mga nabanggit na lugar ang HADR team para masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng inuming tubig hanggat kinakailangan. Ang binuong grupo na ipinadeploy ng MMDA ay may 10 miyembro mula sa Public Safety Division at Road Emergency Group. Kaakibat nito, may dala ang nasabing grupo ng tig 20 water purification units kung saan kaya ng isang mobile water purifying machine malinis ang 180 na galon ng tubig kada oras. Pabatid ng MMDA dahil sa matagumpay na operasyon, taos-puso silang nagpapasalamat sa tulong ng PAL Foundation dahil sa libreng cargo airlift sa Civil Aviation of the Philippines o CAAP na nag-aproba ng clearance sa pagload at maging sa Cebu Pacific para sa mabilis na booking at pagproseso ng mga personnel na ipinadala sa nasabing operasyon. Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kamakailang na-recover ng Philippine Navy ang isang malaking peraso ng hinihinalang Chinese rocket debris sa karagatan ng Tubataha Reef, Cagayan, Silio, Palawan. Nakita ng mga otoridad na palutang-lutang ang debris sa naturang karagatan at nakumpirmang ito ay suspected space debris mula China na may sukat na 12 feet by 21 feet. Samantala, kasalukuyan namang sinusuri ang nakuhang debris sa Western Naval Command Headquarters para sa documentation at tamang disposisyon. Sabay-sabay nang nagniningning ang mga Christmas lighting display sa iba't ibang panig ng Pilipinas ngayong taon. Ilan sa mga lungsod at probinsya ay naglunsad ng kanilang pagpapailaw bilang hudyat ng pagsisimula ng mahabang Kapaskuhan, kung saan kilalang bansa sa isa sa pinakamahabang magdiwang sa buong mundo. Tunghayan ang ulat mula rito. Sa nalalapit na pagsapit ng Pasko, nagsimula na ang paglulunsad ng Christmas lighting sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan sa Metro Manila, dinagsa ng mga residente ang mga pasinaya sa lugar pasyalan. Tampok ang malalaking Christmas tree at iba't ibang light installation na may temang pagkakaisa at pagbangon ng komunidad. Sinabayan din ito ng pagtatanghal ng mga community choir at lokal na performers na nagpapasigla sa mga namamasyal bago ang araw ng Kapaskuhan. Ganito rin ang tanawin sa mga probinsya tulad ng Pampanga, Iloilo, Bacolod, Davao at Cagayan de Oro. Nagbukas ang mga lunsod ng parol festivals, cultural shows at lantern parades. Ayon pa sa mga lokal na opisyal, ang ganitong mga aktibidad ay nakakatulong, hindi lamang sa turismo kundi pati na rin sa paglikha ng pansamantalang trabaho para sa mga residente, mula sa dekorasyon, technical crew, event assistance hanggang sa crowd management at community security. Samantala sa Batangas naman, dinagsa nitong Sabado ang Christmas lighting ceremony ng J Castles, isa sa mga bagong family destination sa lalawigan. Tampok dito ang malalawak na holiday light installation at castle-inspired structures. Ang nasabing kaganapan din ay nakalikha ng dagdag na trabaho para sa mga taga roon, kabilang ang pag-install ng ilaw, stage setup at guiding personnel para sa mga dumadagsang bisita.
Pinuntahan ang lugar hindi lamang dahil sa mga dekorasyon, kundi bilang pook pagtitipon ng mga pamilya at magkakaibigan na naghahanap ng mas nakaka-enjoy at family-friendly na selebrasyon na bagong-bago, hindi lamang para sa mga bata, ngunit para din sa mga magulang na gustong maramdaman muli ang Christmas feels. Papausbong man ang turismo ng Batangas, inaasahang agarang makakatulong ang ganitong Christmas lighting event sa pagtaas ng bilang ng mga lokal na turista sa lalawigan ngayong Kapaskuhan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ukraine is working to resume another prisoner exchange with Russia, seeking the release of 1,200 Ukrainians through negotiations, according to President Volodymyr Zelensky. Ми працюємо, щоб був ще один старт перемовин, щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни. І також розраховуємо на відновлення обмінів. Багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз заради цього. Meanwhile, the country's security chief Rustem Umerov stated that these negotiations led both parties agreed to return the Istanbul Agreements, which refers to the coordinated prisoner swaps between Russia and Ukraine. U.S. President Donald Trump sent the U.S. military's most advanced aircraft carrier to the Caribbean, and it arrived on Sunday as tensions rose between Trump and Venezuela President Nicolas Maduro. This came after the U.S. alleged that Maduro and his senior regime officials led a cartel and corrupted the country's military intelligence services, legislature, and judiciary. The U.S. said it will continue using all available tools to protect national security interests and deny funding and resources to narco-terrorists. Sakurajima volcano in southern Japan erupted on Sunday, sending a plume of ash and smoke into the air and prompting ash for warning in Kumamoto, Kagoshima, and Miyazaki prefectures. The eruption occurred at around 12:27 a.m. local time, with the Midamide crater spewing ash more than 4,000 meters high for the first time since October last year. Authorities said no injuries or damage to infrastructures has been reported. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DA, pinaigting ang pagbabantay sa mga supermarket at wet market laban sa mislabeling at improper meat handling. 6 na rehiyon, inuudyok na magpatupad ng wage hike bago matapos ang taon. Leyte 1st District Representative Romualdez itinanggi ang paratang ni Saldico ukol sa isyu ng pondo. Ilang makabayang grupo umalma sa ikalawang bahagi ng video na inilabas ni Saldico, PBBM, dedma sa mga paratang. Philippine Navy, na-recover ang Chinese rocket debris sa Tubataha Reef. At Christmas lighting sa bansa, sinimulan na sa iba't ibang lugar. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.